Doc Marco, bumaba na naman ang oxygen saturation ni Leo. 88% na. Ano? Nagbigay na ba kayo ng karagdagang oxygen? Ilan na? Nasa 10 liters na po. Pero hirap pa rin. Ang bilis ng paghinga niya. Nasa 45 cycles per minute na. Pakitaas pa ang oxygen. Hanggang 15. I-ready ang intubation kit. Kailangan ko ng confirmation mula kay Doc Reyes. Nakausap na po namin si Doc Reyes, Doc. Sabi niya, kung hindi bumuti sa loob ng 5 minuto, intubate na. 5 minuto? Nako, ang pulso niya bumibilis. 160 beats per minute. At ang lagnat, 40.2 degrees Celsius. Mama! Ang sakit na, Mama! Leo, anak ko. Nurse, pwede ko ba siyang lapitan? Kahit saglit lang. Mrs. De La Cruz, kailangan po namin siyang i-monitor ng husto. Delikado po ang kalagayan niya. Sige po, Doc. Leo, anak ko. Nandito si Mama. Lumaban ka, ha? Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Mama. Antok. Huwag kang matulog, anak. Huwag. Mag-usap tayo. Kumanta ka sa akin. Gusto mo bang kumanta tayo ng Twinkle, Twinkle, Little Star? Mama, nahihirapan ng huminga ang kanyang anak. Leo, lumaban ka, Marco. Ano nangyayari? Bakit ganyan ang anak mo? Iris, kailangan natin siyang intubate. Hindi niya kayang huminga mag-isa. Ito ang pinakamabuting paraan para matulungan siya. Intubate? Hindi ko maintindihan anong ibig mong sabihin. Bubutasan niyo siya? Masakit ba yan? Hindi, Iris. Maglalagay lang kami ng tubo sa lalamunan niya para makahinga siya sa tulong ng makina. Hindi siya masasaktan. Bibigyan namin siya ng papatulog. Pero gagaling siya, diba? Pagkatapos niyan. Gagawin namin ang lahat, Iris. Maniwala ka sa akin. Doc Marco, handa na po ang intubation kit. Sige na, Iris. Kailangan mo munang lumabas. Babalikan ka namin pagkatapos. Hindi ako alis. Gusto ko manatili dito. Gusto ko makita ang anak ko, please, Marco. Huwag mo ako paalisin. Iris, kailangan namin mag-concentrate. Delikado ang procedure na to. Pero, kung sakaling may mangyari, gusto ko makita siya, please, Marco, please. Iris. Doc Marco, kailangan na po nating simulan. Ang pulso niya bumababa na. Sige, Iris. Diyan ka lang sa gilid. Huwag kang gagalaw. Huwag kang mag-iingay. At huwag kang hahawak sa kahit ano. Oo. Salamat, Marco. Maraming salamat. Nurse, pakibigay ang medications. Bilisan nyo. Apa, Doc? Leo, anak, lalaban tayo. Lalaban tayo. Para sa'yo, para sa atin. Ang pagtingin ni Iris, ang takot sa mga mata niya, ang pagtitiwala. Ito na ang sandali. Okay, ready na po ang gamot, Doc. Sige, saksak na. Monitor ang BP at oxygen saturation. Ang pagtulog ni Leo, ang pagkawala ng kanyang hininga, ang tunog ng ventilator na umaalingaw-ngaw, ang pagpasok ng tubo, ang pagdarasal ko sa bawat segundo. Okay, pasok na ang tubo. Ikabit sa ventilator. Pakicheck ang breathing sounds. Equal ba sa 2 baga? Opo, Doc, equal po. Okay, good. Nurse, pakitape ng maayos ng tubo at pakimonitor ang settings ng ventilator. Apo. Marco, kumusta? Okay na ba siya? Nakahinga na siya, Iris, sa tulong ng makina. Pero hindi pa tapos. Kailangan pa nating malaman kung anong sanhi ng paglala niya. Pero ano gagawin natin? Ano ba pwedeng gawin? Kailangan nating gawin ang lahat ng test. At kailangan nating mag-decide kaagad. Kung ito ay SCID, kailangan ng bone marrow transplant. Bone marrow transplant? Pero sinabi mo mahirap hanapin ang donor. Oo, pero may posibilidad. May pag-asa. Ako ang pwedeng maging donor. Marco, hindi. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo yan obligasyon. Obligasyon ko, Iris. Higit pa sa obligasyon. Siya ang anak ko. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pero, paano kung hindi kayo compatible? Ay kung may mangyari sa'yo? Hindi ko isipin yan. Ang iniisip ko lang, mailigtas si Leo. Kailangan kong gawin ang lahat. Bilang doktor at bilang ama. Ang pagtingin niya sa akin, ang pagdududa, ang sakit.
at ang unti-unting pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa takot patungo sa pag-asa. Marco, alam ko na hindi naging madali para sa akin ang lahat. Ang pagpapalaki kay Leo ng mag-isa, ang pagtatago ng katotohanan. Bakit, Iris? Bakit mo tinago? Bakit mo hinayaang akong mabuhay sa kamangmangan? Natakot ako. Natakot ako, Marco. Natakot ako na wasakin ang buhay mo. Alam kong marami kang plano sa buhay mo. Alam kong ayaw mo magkaroon ng obligasyon. Ayoko maging hadlang sa'yo. Hadlang? Iris, hindi ka hadlang. Ang pagtalikod ko sa'yo noon, yun ang hadlang sa sarili kong pagkatao. Yun ang sumira sa akin, ang pagiging duwag ko. Pero, natakot din ako na hindi mabigyan ng security ang anak ko. Alam ko hindi ka seryoso noon. Ayoko lumaki si Leo na walang ama, na paninindigan siya. At pinili mong protektahan siya sa sarili mong paraan sa pamamagitan ng paglilihim. Alam kong tama ka. Nagkamali ako nun. Pero ngayon, gusto kong panindigan ng lahat. Marco, alam kong ikaw ang ama. Alam kong simula pa lang. Hindi ko lang kayang sabihin. Ang bawat gabi na umiiyak siya dahil sa lagnat. Ang bawat beses na nagtatanong siya kung nasaan ang papa niya. Ang bawat sandali na mag-isa ko. Lahat ng iyon, pinayaran ko ng mahal. Ako rin, Iris. Binayaran ko rin sa pamamagitan ng pagiging walang direksyon sa buhay, ang pagiging playboy, ang paghahanap ng kung ano ang nawawala sa akin. Ngayon, alam ko na, Iris. Ikaw at siya, kayo ang nawawala sa akin. Ang mga luha ni Iris, ang pagyakap niya sa akin, ang bigat ng kanyang katawan, ang amoy ng kanyang buhok. Ang lahat ng nakaraan bumalik sa isang iglap. Pero ngayon, may iba na. May pag-asa. Marco, salamat. Salamat at nandito ka. Salamat at hindi mo kami iniwan. Hindi ko kayo iiwan, Iris. Hindi na kailanman. Gagawin ko ang lahat para sa kanya, para sa atin. Doc Marco, dumating na po ang result ng genetic test. SCID po ang findings. Severe Combined Immunodeficiency. SCID? Nako, ito na nga ba kinatatakot ako? Doc Reyes, anong plano natin? Kailangan ng bone marrow transplant, Doc Marco. Kaagad. Kung hindi, hindi siya magtatagal. Pero saan tayo kukuha ng donor? Walang kapatid si Leo. Sinabi ko na po kay Doc Reyes, handa ako maging donor. Doc Marco, alam mo ang risk. Mataas ang mortality rate ng haploidentical transplant. Alam ko po, pero ito ang tanging pag-asa niya. Gagawin ko ang lahat. Kailangan natin subukan. Pero, paano kung hindi gumana? Hindi natin naisipin yan, Iris. Iisipin natin na gagana. Manalig tayo. Doc Marco, ang donor match test niyo lumabas na. Compatible po kayo ni Leo. Partial match lang po, pero sapat na po to for haploidentical transplant. Compatible. Salamat sa Diyos. Nurse, i-prepare ang OR. Kailangan natin gawin ang transplant sa lalong madaling panahon. Pero Doc Marco, ang kondisyon ni Leo hindi pa stable para sa transplant. Kailangan muna nating i-stabilize siya. Alam ko, kaya kailangan natin gawin ang risky procedure na to. Bone marrow harvest ko ngayon. At bukas ng umaga, transplant na. Doc Marco, masyadong mabilis. Hindi pa natin na-explain ng maayos sa nanay ng risk. Iris, narinig mo. Kailangan natin gawin to, ngayon na. Para kay Leo, para sa buhay niya. Marco, gagawin mo ba talaga yan? Para sa anak natin? Oo, Iris, para sa anak natin at para sa atin. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko mali. Hayaan mo akong tubusin ang sarili ko. Hindi na kailangan ng tawad, Marco. Ang mahalaga ngayon magkasama tayo para kay Leo. Nurse, i-schedule ang bone marrow harvest ko mamaya. At i-prepare ang OR for tomorrow morning. Kailangan ko ng pinakamahusay na team. Si Doc Ramos, si Doc Cruz, si Doc Lim. Lahat ng kailangan, i-ready nyo na. Opo, Doc. Magpapatawag po ako ng team. Doc Marco, ang procedure na to napakamahal. At ang risk, napakataas. Huwag mong isipin ang presyo, Doc Reyes. Ako ang bahala. At ang risk, harapin natin. Tayo, magkasama. Ang pagtingin ko kay Iris. Ang paghawak niya sa kamay ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ngayon, hindi na ako nag-iisa. Hindi na kami nag-iisa.
Doc Marco, handa na po ang OR para sa inyo. Si Doc Ramos na po ang mag-harvest ng bone marrow niyo. Sige, Iris, sandali lang ako. Huwag kang alis sa tabi ni Leo, ha? Hindi, Marco. Hindi ako alis. Hintayin kita. Doc Ramos, handa na po ako. Doc Marco, alam kong delikado to. Pero kailangan natin maging matatag para kay Leo. Doc Ramos, alam ko. Gawin na natin. Ang pagpasok sa OR, ang malamig na amoy ng disinfectant, ang mga ilaw na nakatutok, ang pagdarasal ko, para sa anak ko, para sa aming kinabukasan. Okay, Doc Marco, bibigyan na po namin kayo ng anesthesia. Sige, go ahead. Ang pagkawala ng malay, ang pagmamahal, lahat ay nakasalalay sa mga sandaling to. Nurse, tuloy lang po yung monitoring ng vital signs ni Leo. Stable po ba siya? Opo, Mrs. De La Cruz. Stable naman po. Pero kailangan pa rin ng ventilator. Salamat. Sana maging maayos ang lahat. Opo, manalig lang po tayo. Ang pagising, ang sakit sa balakang, ang pagod pero may bagong lakas para kay Leo. Doc Marco, tapos na po ang harvest. Okay na po ang bone marrow niyo. Salamat, Doc Ramos. Kamusta si Leo? Stable naman po. Naghihintay po ng transplant bukas. Sige. Kailangan ko magpahinga pero gusto ko makita siya. Sige po. Pero wag po muna kayong bumangon. Mamaya na lang po. Nurse, pakibigay ang pain reliever at paki-inform si Iris na okay na ako. Apo, Doc. Ang gabi, napakahaba. Ang pagdarasal, ang paghihintay. Doc Marco, handa na po ang OR para sa transplant. Sige, nasan si Iris? Nasa labas po, nagdarasal. Sige, sabihin mo, papasok na ako. Manatili siya sa labas at magdasal. Opo. Ang pagpasok sa OR, ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga instrumento. Lahat ay nakatutok sa isang layunin. Ang buhay ni Leo. Okay, team. Alam nating delikado to. Pero gagawin natin ang lahat para sa batang to. Para sa kanyang kinabukasan. Opo, Doc. Okay. Doc Reyes, handa na po ba kayo? Opo, Doc Marco, handa na. Simulan na natin. Ang pag-inject ng bone marrow. Ang bawat patak, puno ng pag-asa. Ang bawat patak, puno ng pagmamahal. Puno ng pananampalataya. Monitor ang vital signs. Ano mang pagbabago, sabihin ka agad. Opo, Doc. Ang pulso niya bumibilis. 170 na. BP, bumababa. 80/50. Nako, nagkakaroon ng reaksyon. Nurse, pakihanda ang epinephrine at antihistamine. Apo, Doc. Leo, lumaban ka, anak. Lumaban ka. Doc Marco, kailangan pa po natin ng epinephrine. Ang oxygen saturation bumaba ng 80%. Sige, inject na. At pakibigay ng fluid bolus. Bilisan nyo. Apo. Ang pagdarasal ko, ang paghinga ko'y bumibigat. Ang pagtaas ng tensyon. Ang buhay ni Leo. Nakasalalay sa bawat desisyon, sa bawat segundo. BP unti-unting umaakyat. 90/60. Oxygen saturation 85% na. Pero hirap pa rin. Sige, ipagpatuloy ang pag-monitor. Huwag tayong susuko. Doc Marco, ang heart rate bumababa na. 60, 50, 40. Nako, cardiac arrest. I-ready ang defib. Nurse, CPR, ngayon na. Apo, Doc. Leo, anak, lumaban ka. Huwag kang susuko. Ang pag-compress ng dibdib ni Leo, ang tunog ng makina, ang pagdarasal ng bawat isa sa OR, ang pag-asa, ang takot, ang pagmamahal. Clear! Ang paglundag ng katawan ni Leo, ang tunog ng defib, ang pagdarasal ko na sana gumana. Heart rate, 80, 90, 100. BP 100/70. Oxygen saturation 90%. Salamat sa Diyos. Nurse, ipagpatuloy ang CPR hanggang maging stable siya. Apo, Doc. Ang pagod, ang sakit, ang pag-asa, ang pagmamahal. Ngayon mag-asama kami lumalaban para sa buhay ng anak namin. Para sa aming kinabukasan. Doc Marco, stable na po siya. Ang heart rate, 120. BP, 110/70. Oxygen saturation, 95%. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong lahat. Mahusay tayong lahat. Ang pagod, ang ginhawa, ang mga luha na unti-unting lumalabas sa aking mga mata.
Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa, dahil sa pagmamahal, dahil sa buhay. Iris, okay na siya, stable na siya. Ang paglabas sa OR, ang paghihakap ni Iris, ang mga luha niya, ang lahat ng sakit ngayon napawi. Sa isang sandali, sa isang pag-asa. Salamat, Marco! Maraming salamat! Iniligtas mo ang anak natin. Hindi lang ako, Iris. Tayo ay nagligtas. Pagkasama tayo. Minabuti muna ni Marco na magpahinga ng sandali. Marco, gising ka na? Iris, anong oras na ba? Madaling araw na. Hindi ka pa rin nakakapagpahinga ng maayos. Ang balakang mo, kumusta? Okay lang. Masakit pero kaya. Kumusta si Leo? Stable pa rin, walang pagbabago. Nakahinga pa rin sa ventilator. Sana gumana ang transplant, Marco. Gagana, Iris, maniwala ka sa akin. Kailangan lang ng oras. Ang katawan niya, kailangan lang ng panahon para tanggapin ang bagong cells. Sana nga. Nanginginig ka pa? Nilalamig ka ba? Hindi, pagod lang. At medyo kinakabahan. Kinakabahan? Ikaw? Ang Dr. Marco na walang kinatatakutan. Iris, iba to. Ibang pakiramdam ko ngayon. Hindi lang to basta pasyente. Siya ang anak ko. Ang buhay niya nakasalalay sa transplant niya. Sa akin. Hindi lang sa'yo, Marco. Sa ating dalawa. Magsama tayo rito. Hindi mo to kailangan pasanin mag-isa. Pero ako ang umalis doon. Ang nagpabaya. Ako may kasalanan kung bakit ka nag-isa. Kung bakit may sakit si Leo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Marco. Hindi mo kasalanan ng sakit niya. At ang pag-alis mo nun, may dahilan ka siguro. Ang importante, nandito ka na ngayon. Dahilan? Walang magiging dahilan. Walang magandang dahilan, Iris. Duwag ako. Takot ako sa responsibilidad. Takot ako sa commitment. Takot ako na masira ang pangalan ko. Ang pangalan mo? Mas mahalaga pa ba yun kaysa sa atin noon? Oo, noon. Mas mahalaga sa akin ang pagiging Marco, ang playboy. Ang pagiging malaya, ang pagiging walang pakialam. At anong nangyari sa'yo ngayon, Marco? Masaya ka ba sa pagiging Dr. Marco? Ang respetado? Masaya ako. Oo, dahil nakakatulong ako. Pero may kulang pa rin. Ang lahat ng success na nabot ko, parang walang halaga kung walang kayo. Bakit mo sinasabi yan ngayon? Pagkatapos ng ilang taon? Dahil ngayon ko lang naramdaman ang bigat ng pagiging ama. Ang pagmamahal nito, ang takot na mawala ang anak ko. Ang lahat ng yan ngayon ko lang naranasan. At ngayon ko lang naiintindihan ang lahat ng pinagdaanan mo. Galit ka pa ba sa akin, Iris? Galit? Hindi ko alam. May sakit, may lungkot, may pait, pero galit? Hindi ko na alam. Napagod na ako magalit eh. Patawarin mo ako, Iris, ha? Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Sa inyo. Hindi mo kailangan bayaran, Marco. Ang mahalaga, ang buhay ni Leo at ang pagiging ama mo sa kanya. Yun lang. Pero gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong bumalik ang tiwala mo sa akin. Mahirap. Mahirap ibalik ang tiwala, lalo na kung minsan ang nawasak. Alam ko, at handa akong maghintay. Handa akong patunayan ang sarili ko. Basta, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ang pagkakataon? Nakita ko ang pagkakataon na yun, pero sa ngayon, si Leo muna ang iniisip ko. Tama ka, si Leo muna. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Salamat, Marco. Salamat talaga. Nurse, kumusta ang gabi? May pagpabago pa ba sa kondisyon ni Leo? Opo, Doc. Stable po ang vital signs niya. Ang lagnat normal na, pero may konting rashes po sa balat niya. Rashes, saan? Pakicheck ang buong katawan. Baka GVHD yan. Opo, Doc. Sa braso at leg po. Nako, Iris, narinig mo. May rashes si Leo. Baka graft versus host disease. Ano yun, Marco? Delikado ba yun? Ibig sabihin, kinakalaban ang bagong cells ng katawan niya. Pero normal yan sa transplant. Kailangan lang nating i-monitor at gamutin kagad. Pero, hindi ba ibig sabihin, hindi gumagana ang transplant? Hindi pa. Ibig sabihin lang, kailangan natin maging mas maingat. At kailangan natin bigyan siya ng gamot para mapigilan ang reaksyon. Sige, basta gagaling siya. Gagaling siya, Iris. Maniwala ka sa akin.
Doc Marco, dumating na po ang immunologist, si Doc Reyes. Sige, papasukin mo. Doc Reyes, kumusta? May rashes si Leo. Mukhang GVHD. Oo, Doc Marco, nakita ko na. Mukhang grade 1 lang naman. Hindi pa malala. Pero kailangan natin bigyan siya ng immunosuppressants. Steroids muna. At pakimonitor ang blood counts niya. Baka bumaba ang WBC niya dahil sa gamot. Opo, Doc. Pagpapatuloy namin ang monitoring. Iris, huwag ka mag-alala. Kontrolado natin to. Normal na side effect lang yan. Sana nga. Kinakabahan kasi ako, Marco. Sa bawat oras na lumilipas. Alam ko. Pero kailangan natin maging matatag para sa kanya. Doc Marco, may bisita po kayo. Si Hans. Hans? Sino? Ang kaibigan niyo po, si Hans Martinez. Nako, sabihin mo mamaya na lang. Hindi ako pwedeng umalis sa tabi ni Leo. Pero, Doc Marco, importante raw po eh. May kailangan daw po siyang sabihin sa inyo. Sige, Aris, sandali lang ako. Babalik ka agad ako. Sige, basta, bumalik ka ha. Oo, babalik ako. Pare, kumusta? Nabalita ko nangyari, okay ka lang ba? Hanso, okay lang ako. Kumusta ka? Bakit ka na pa rito? Pinuntahan kita, narinig kong tungkol kay Leo, ang anak mo. Totoo ba? Oo, totoo. Siya ang anak ko. Nako, ibig sabihin, totoong chismis. Si Iris, ang babaeng iniwan mo nun, siya nga? Oo, siya nga. At ang anak namin, naghihirap ngayon. Kaya huwag ka magsalita ng masama. Hindi. Hindi ako nagsasalita ng masama. Nagulat lang ako pero kumusta siya? Gagaling ba siya? Ginagawa namin ang lahat. Nag-undergo siya ng bone marrow transplant. Ako ang donor. Ikaw? Ang bone marrow mo? Grabe ka pare. Hindi ko akalain na kaya mo yung gawin. Bakit? Akala mo wala kang puso? Hindi naman. Akala ko lang wala kang pakialam sa kahit sino. Ang Marco na kilala ko ang playboy, walang pakialam sa commitment. Pero ngayon, iba ka na. Maraming nagbago, Hans. Maraming nangyari. Ang buhay. May mga paraan para turuan ka. Oo nga, pero kumusta na kayo ni Iris? Nag-uusap na ba kayo? Oo, nag-uusap kami. Kailangan namin magtulungan para kay Leo. Pero may pag-asa pa ba sa inyo, sa inyong dalawa? Hindi ko alam, Hans. Hindi ko alam. Ang importante ngayon si Leo, ang buhay niya. Naku pare, sana nga. Sana gumaling siya at sana maging maayos kayong tatlo. Deserve niyo yan. Salamat, Hans. Salamat sa suporta. Sige, kailangan ko na umalis. Pero may kailangan ka. Tawagan mo lang ako ha. Kahit anong oras. Sige pare, salamat. Ang pagbalik ko sa ICU, ang pagtingin ni Iris, ang pag-asa sa kanyang mga mata. Sino yun, Marco? Si Hans, kaibigan ko. Nabalitaan niya lang ang nangyari. Anong sabi niya? Wala, gusto lang niya malaman kung kumusta tayo at kumusta si Leo. Ganun ba? Ang ganda na ng itsura ng anak mo, Marco. Ang ganda ng ngiti niya, parang ikaw. Oo, parang ako at parang ikaw. Ang mga mata mo nasa kanya. Kaya nga hindi ko kayang ipagtago nun eh. Pero natakot ako. Natakot ako na baka tanggihan mo siya o kaya baka mawala ka ulit. Hindi na ako mawawala, Iris. Pangako. Hindi na ako mawawala. Pangako? Ang dami mo ng pangako na hindi natupad, Marco. Alam ko, pero ngayon iba na. Iba na ang lahat, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala? Matapos ang lahat? Hindi ko alam, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong patunayan ng sarili ko. Hayaan mo ako maging ama ni Leo. At maging bahagi ng buhay niyo. Sige, Iris, magpahinga ka muna. Ako na magbabantay kay Leo. Hindi ako aalis. Gusto kong manatili sa tabi niya. Gusto kong gisingin siya ng paggising niya. Sige, pero kailangan mo rin magpahinga. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Ako sige, ako na bibili ng pagkain. Anong gusto mo? Kahit ano, basta kakain ka rin. Sige, babalik ako agad. Ang paglabas ko sa ICU, ang pagbili ng pagkain, ang pag-iisip. Ang lahat ng iyon ngayon nasa akin. Handa akong panindigan. Iris, nandito na ang pagkain. Kumain ka na. Salamat, Marco. Kumain ka rin. Oo, kumakain na ako. Kumusta pakiramdam mo? Medyo pagod pero masaya dahil nandito ka. Dahil magkasama tayo. Magkasama tayo, Iris. Hindi ka nag-iisa. Oo, hindi na. Salamat, Marco ha. Wala yun. Basta gumaling lang si Leo. Yun lang ang gusto ko. Doc Marco, may update po kami sa resulta ng bone marrow biopsy ni Leo. Anong findings, Doc Reyes?
positive po sa engraftment. Ibig sabihin, tinatanggap na ng katawan ni Leo ang bagong bone marrow cells niya, Doc Marco. Engraftment? Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo lahat. Iris, narinig mo? Engraftment. Ibig sabihin, gumagana ang transplant. Tinatanggap na ng katawan ni Leo ang cells ko. Talaga, Marco? Totoo ba yan? Gagaling na ang anak ko? Oh, Iris. Ito ang pinakamagandang balita. Ito ang simula ng pagaling niya. Oh, Marco. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo. Ang pagyakap ni Iris sa akin, ang mga luha niya, ang pagtawa niya, ang lahat ng sakit ngayon ay napawi na sa isang sandali, sa isang pag-asa. Pero Doc Marco, kailangan pa rin natin maging maingat. May possibility rin yung GVHD at kailangan pa rin na mahabang recovery period. Alam ko, Doc Reyes, pero itong simula. At gagawin namin ang lahat para sa kanya. Opo, magandang balita ito. Ngayon, kailangan nating maging mas maingat sa infection dahil mahina pa rin ang immune system niya. Opo, salamat po, Doc Reyes. Iris, narinig mo, gumagana. Gumagana ang transplant. Oo, Marco, narinig ko. At napakasaya ko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Huwag ka na magpasalamat, Iris. Ang mahalaga ang buhay ni Leo. Ang kinabukasan niya. Oo, ang kinabukasan niya. At ang kinabukasan nating tatlo. Ang pagtingin niya sa akin, ang pag-asa sa kanyang mga mata, ang pagmamahal na unti-unting nabubuo. Hindi na to takot, hindi na to guilt. Ito ay pag-asa at pagmamahal. Ito na ang simula. Marco, gusto ko lang sabihin na salamat sa lahat. Sa pagiging ama ni Leo. At sa pagiging ikaw ngayon. Iris, walang anuman. At salamat din sa iyo sa pagiging ina ni Leo at sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Ang paghawak ko sa kamay niya, ang pag-init ng kanyang palad, ang lahat ng nakaraan, ngayon ay nagiging tuloy sa kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Isang kinabukasan na puno ng pagmamahal, na puno ng bagong simula. Doc Marco, kailangan po natin gumawa ng plano para sa discharge ni Leo. Kailangan niya ng sterile environment sa bahay. Sige, Doc Reyes. Magpapahanda ako ng lahat ng kailangan at kailangan din natin ng follow-up schedule. Regular na check-up. Opo, at kailangan din ng counseling para sa pamilya, para sa adjustment. Counseling? Kailangan ba yun? Opo, Doc Marco. Malaking pagbabago to sa buhay niyong lahat. Kailangan ng suporta. Sige, kung kailangan. Iris, gagaling na si Leo. Makakauwi na tayo. Makakauwi? Talaga? Marco, napakasaya ko. Oo, pero kailangan pa rin nating maging maingat. Mahaba pa ang laban. Alam ko, pero kasama ka na namin eh. Hindi na kami nag-iisa. Ang pagyakap sa akin. Ang pag-asa, ang pagmamahal, ang lahat ng sakit, ngayon nagiging lakas na. Isang lakas ang bubuo sa aming pamilya. Isang lakas na magtatayo ng bagong kinabukasan.